ganda oh. Ganda ng river. Napupuntahan natin ngayon ay sa Tanay. Ang campsite is Camp Kawayan. Ito yung Mangbik. Kumbaga legendary to dito. Bata taga-Tanduay sila. Good morning sa aming mga tagapanood. At sa wakas, magkaka-adventure na naman kami. Nandito tayo sa Antipolo City. At ibang sasakyan naman ang dadali natin ngayon. May iwan muna si Bambam at dadali naman namin si Apa. Kasama na naman natin si Mau sa camping. Ayos! Nag-aalala nga ako ngayon at maulan ang panahon. Sana mabiyayaan kami ng magandang weather sa campsite today. Mahirap kung di ako makapagpalipad ng drone at hindi ko lubos mapapakita sa inyo yung ganda ng lugar. Sa ngayon ay dadaan muna tayo sa pinakamalapit na Alpha Mart dito malapit sa Robinson's Homes, Antipolo, papuntang Teresa. Dito, mamimili muna ng yelo at butane sila Trisha and Mau. Sige. Dito ka lang. Sige, ice, isa lang. Dahil nga overnight lang kami, isang yelo lang ang binili namin. Tapos butane. Saan? Ay, kawawa naman si Sugi. Dalawahin mo na para sure. Oh ha? Time to load up and roll out. Lipat lang natin yung mga pillows dito para madali tayo mag-load and unload. Ay, At dahil nga Tanay ang ating campsite na pupuntahan, Marilaki ang daan natin galing Antipolo at magsushortcut tayo dito sa Antipolo Hills. Pagkalabas mo nga sa subdivision na to, nandito ang notorious na daan na sementado pero malubak. Pero wag ka, malaking oras ang nababawas sa amin dito pag papunta kami ng Tanay. Voila! Ayan na! Nakakonect na kami sa Marcos Highway Extension. Or should I say Marilaki? Decide muna kaming dumaan sa Shell Marcos Highway, Marilaki. Dahil nakalimutan namin bumili ng tissue and para na rin mag-CR. Maraming travelers and riders ang dumadaan dito. Dito sila nagmi-meet or nagpapahinga. At ang pinakamaganda dito, malinis ang kanilang mga CR. Meron pang full size na mirror. And kompleto rin naman ang kanilang convenience store dito. If Marilaki ang way nyo, at papunta kayo sa campsite o kung anong mga adventure yan at may nakalimutan kayo, most likely meron dito niyan. Travel essentials, food at mga chichirya dito sa convenience store nila sa Shell Buso-Buso. di nakita ni Sugi yung ano na yun, spot na yun. So ngayon nandito tayo kay Mang Vix. Dito sa Mang Vix, ito yung kauna-unahang restaurant dito papuntang Tanay. Dati kasi right after this bridge, dito sa may barangay San Jose,
parang rough road pa siya, tapos ang hirap pa makarating. Yung kahuli-hulihang part ng semento, yung Mang Vic's. Tapos dito kami kakain yan. So ito kami ni Mau, punta namin yung Mang Vic's. Gaya nga ng sabi ko, ito yung kauna-unahang restaurant dito sa area na to. Ito yung pinakakilalang restaurant dito nung unang panahon. Kasi ngayon ang dami na nagkabuting mga restaurant dyan sa taas. Pero ito yung Mang Vic's. Kumbaga legendary to dito. Sarap yung bulalo nila, yung talagang super killer nila. Itong mga to. Order tayo ng bulalo nila. Isa pang masarap dito yung dinakdakan nila. Masarap talaga to. Super yummy talaga nito. Usually ang combo ko dito, isang dinakdakan tsaka isang bulalo. Tapos kanin. Masarap talaga. Yan, dito. Yan. Sige. Magandang araw! Yung mga nanonood ng Tribo Live videos namin. Meron na naman tayong bagong camping adventure at ang pupuntahan natin ngayon ay sa Tanay. Ang campsite is Camp Kawayan. Nakita ko lang to kay Reed and I'm not sure kung sino pa yung mga nakapunta, pero I've seen one or two more videos na doon nag-camping. Maulan ang araw ngayon, if you notice. Ayan. And si Trisha ay nagda-drive. If you notice, iba yung car na dala namin. Di namin dala si Bam Bam. Ang dala namin si Apa. Apa yung tawag namin sa kanya, kagaya nung sa Airbender. Siya yung dog na sinasakyan nila na yun nga, old, strong, reliable. 4-wheel drive tayo ngayon. Kasi yung pupuntahan natin sa Camp Kawayan, rough road yung pupuntahan natin. Bagay siya sa lakad natin ngayon. Here is Marilake. Pasugod na kami sa Camp Kawayan. Ayan si Trisha, ito si Zugi, and si Mau. Ayan si Mau nasa likod. Sa mga first time pa lang nanonood, ito kami. Lagi kami magkakasama for camping. Medyo maulan na naman. Sa malas kami, ilang araw na maaraw eh. At mukhang maputik ang aming madadaanan. Ang rason bakit kami magka-camping it's a long overdue na outing. Halos half a year na kaming hindi pa lumalabas, if you notice. And dahil nga yan sa mga project na kailangan naming tapusin at ngayon na yung kaduluduluhang part ng project. Medyo maluwag na yung oras namin. From Marcos Highway, naka-left na tayo dito sa Santa Ines Road. Lapit na kami. Hindi ko lang sure kung nasan kami eksakto. Pero hindi ka naman pala mawawala once you follow their instructions. May mga nakalagay naman palang mga signage gaya nito. Camp Kawayan. Sa panahon itong pagpunta namin, medyo tag-ulan, hindi siya muddy. May kakapitan ng gulong kasi meron naman palang mga bato. Siya nga pala, may tatawirin na river for cars. For motorcycles, madali lang kasi may light bridge dito na matatawirin ng mga motor. Parang dalawang river crossing siya, pero isang malawak na river lang talaga to. Patawid sa Barangay Santo Niño. Mga bro, kaya ng sedan to. Pero make sure to contact your campsite if possible yung ilog. Dumedepende rin kasi sa season at saka sa weather kung makakaraan.
Pakaliwa pala tayo at dito may nakalagay ditong Camp Kawayan. Camp Kawayan. Yan. So mula ron sa may tindahan, mga 800 meters lang, nandun na kayo sa property ng Camp Kawayan Nature Camp. At ito na nga sa kanan, ang gate nila. Ayos! Touchdown Trivo Life sa Camp Kawayan. Salamat sa aming pilotong si Captain Trisha at nakarating kami ng comfortable and safe dito sa campsite. Being friendly na naman ang unang inatupag ni Zugi. Sige. Ganda. Po. Malumot nga. Tumawag kami kay Berong Kritiko. Ay, wag ngayon. Sabi niya ganun. Malumot yung ano kasi umuulat. Mainit. Pwede lumangoy. Kaso walang timo, walang agos. Oh. Andun yung languyan sa tatawid pa tayo dun. Ayan, at saka to. Ito na hugasan, dikit na. First things first, mag-assess muna kami ng campgrounds para malaman namin kung saan kami magpipitch ng tent. Kung malambot ba yung lupa, basa, or baka kami mabasa. Yung iba dito nagpa-vlog. Pero to, laban na to. Kaso maputik yung paanan natin. Bantay dito eh. Pwede tayo dito, ang dome, nasakyan dito. After deciding the best spot, binaba na namin si Apa so we can start pitching our tents. Inuna muna namin itong Black Dog Dome tent na i-setup para magka-shelter na kami from the rain. Magkaroon ng kusina and makakain na kaagad dahil nagugutom na nga kami. Important na ipeg natin tong dome. Di natin alam kung biglang hahangin gaya ng mga nangyari sa amin dati. And it's finally time to set up Trisha's outdoor cooking table. Bon appetit! It's time to eat! While eating, ma-share ko lang. Maraming season campers na ang makakapagsabi sa inyo na para bang mas sumasarap ang pagkain kapag sa campsite ang dining experience. Totoo yan. At least for us, ultimo yung mga simpleng pagkain, gaya ng tuyo. Para bang napakasarap. Subukan yung pansinin naman ang fenomeno na ito pag kayo naman na nagka-camping. Sige. Okay, bumili daw kami ng something sweet. So ayun, share ko lang yung campsite namin nila Mau. Ito kami. Simple lang ang setup namin today. Kasi yung setup namin before, lalabas pa namin Vidalido, lalabas pa namin yung tastong Black Dog. Ngayon simple lang, pag mabilisan lang. Yung Montero lang, kinonek lang namin sa Black Dog. Doon kami matutulog sa Montero kasi yung Montero, pwede mo ihiga yung buong back para makatulog. Meron ba kayong paninda? Ay, pabili pa man. Nagdaan pa si Sandy. Nagsasundo pa na si Janty. Mamaya papili ko ito pabili sa kanya. Ah, sige. Ay, dati may parang di ba meron kayong parang rep na may ano? Andun po nakahiga. Ang rep? Wala po naman yung ref. Ah, wala pang laman. Bibili pa lang po. So makita ng ano, transparent na CR. Ay, naku, hindi siya makapa. Ayun, no. Sige, pasok ka. Lagyan mo ng generator yan, sir. Ah, okay. Naiihina ako. Ayun, ganda. Safe na safe, oh. May lock pa. Oh. Yun. Galing, ah. Oh, sige, wiwi ka na. Wala ba kayong kabitan ng sticker?
Ay, sticker po. Wala, no? Walang kakabit. Hindi, okay lang. Po, may sticker po ba kayo? Meron, mamaya na. Sa Kakabit. tricycle po ilagay. Mamaya, sige, lagay ko sa tricycle. Sige. Pagdating na ni Kuya Sandy po. Sandy. Okay. Sige. Okay, salamat ate ha. Meron pa akong change na 100 ba? Opo, sige. Mamaya na lang. O, sige. Okay. Thank you, Ate Jane. Yun lang ang bola. Siya nga pala may basketball court dito. Yun na. Nagmintis na. Lumapit lang kayo sa bahay ni Ma'am Jane at papayaramin niya kayo ng matinong bola. Matalbog na. Boo. Ayaw pumasok. In 5, 4, 3 for the win. Pretty good. Naku, natalo. Mission failed. We'll get them next time. Sige nga. Sige. Mukhang tatagal na tong kamay ko. Ilagay yan ano. Banda doon. So nandito kami ni Mau sa Camp Kawayan. May nakalagay palang Camp Kawayan doon. Sarap mag-basketball sa lupa. Dito meron silang parang gazebo or parang hall. May bubong. Parang pwede pa yata mag-misa rito. May camp rules. Clean as you go. Minimize noise at all times. Quiet time is 10 p.m. to 7 a.m. Watch your kids and pets. Swim at your own risk. We are not liable for accident. Naku, yung mga magsuswimming. Mind your belongings. We are not responsible for lost items. No taking home of any camp property. Siyempre. Trash left will be deducted from your security deposit. 100 pesos ang ibabawas pag marami kang basura. And then, respect nature. Don't disturb wildlife. Respect fellow campers. Be friendly and mindful of their privacy. Respect camp rules. Be kind to locals and camp staff. O, kind naman tayo. Oo. Marami naman palang mga poster. Eh, hindi pala, oh. Ganda ng bundok doon, oh. Likod. Tapos may mga bundok din doon. Tingnan natin yung pinuntahan nila doon. Sige, puntahan natin yung pinuntahan nila doon. Tanong nga natin muna si... Tingnan mo kung si Krisha sasama. Camp Kawayan. Boom. Galing. Ganda. Ganda dito. Meron pa silang mga A-houses dito. May mga guest. Muna nakamotor yung isa. Yun. Siguro isa sila doon sa mga nagmotor doon, ano. Pero alam ko meron tayong asong dali. Saan ba yung aso na yun? Yan. Ganda ng view kahit doon. Mga bundok doon. Ganda. Ayan yung river. Siguro kailangan mag-video natin. Papalit na siguro ako ng Crocs. So pagpasok niyo dito sa campsite, dun sa dulong bahay, nandun si Ate Jane. Yun ang registration. At dito naman kami nag-decide mag-park and mag-pitch ng tent. Napili namin dito kasi katabi namin yung showers and kitchen. I think nandito si Trisha washing the dishes. Tara, puntahan natin. Ang galing nga dito. Mag-back to back yung 2 sets ng shower room, toilets, and kitchen. Agad-agad na nga nilinis ni Ate Trisha yung mga pinagkainan namin para wala nang intindihin later. Para kang nasa probinsya. Washing the dishes while having this outdoor ambience. Ganda talaga dito. Ganda ng view. Sige dyan, diretso ka doon. Okay dito Meron pa silang ginawang parang ganito. Parang mini pool. Carp. Motor G. Sige. Hindi yan. Parasite. Alanganin. Parasite. Alanganin kasi nung time na yun halos paano na rin dito. Sige, punta tayo doon sa kung saan si Sugo.
Ayun na nga at sinundan namin si Zugi. Mahilig sa gumala at dito na nga kami napunta sa magandang clearing neto. Parang malayo pa. Parang wala nang mga dadaanan. Wala na nga. Sige, balik tayo. Yun lang, we need to go back. At napapalayo na kami. Ayaw mo nang gumalaw. Ayun. Lumabas ba yung tunay niyang anyo kanina nung nabasa? Pumunta sa tubig, pumayat yung mga payo na naging naging Pomeranian. Hindi eh. Si Bel siyang Chloe. Tingnan na. Mag-ingat ka sa tuhod mo. Sige. Sige. Napagod din kami sa kalalakad and sa pagtatampisaw. Nag-decide muna kami mag-relax and appreciate nature sa comforts ng camping chair. Pati nga ang mga kampitbahay namin. Nag-uubos ng oras na magmasid ng sarap ng hangin at ang ganda ng kapaligiran. Sarap ng hangin. Oo nga eh. Oras na para ayusin ang aming tutulugan. So na-fold ko na yung mga rear seats ni Apa. And naglagay na ako ng mga insect screen sa mga bintana. Mura lang to. At ang daling itago sa kotse. Hey. Ching. Wala na tayong lamok. Nice. Time to open the lights dahil dumidilim na. At isa pa, naisip na naming mag-setup ng campfire para kontra lamig at kontra lamok or any insects. Plus, this adds to the camping mood. Para ka bang yung mga sinaunang tao? Fire is their sign of security. Masarap dito ang kwentuhan. Nakakatulala yung apoy and nakaka-good vibes ang campfire. Abay kahit si Zugi, nasasarapan dito sa pagtambay sa harap ng campfire. Napapatagal na yata kami rito ah. Ay nako, parang uulan pa. Oras na para sumilong. Kainis! Di bale, babawi tayo sa masarap na dinner. Ano yung aluto mo? Lord, sarap. Wala lang yung mga Vicks. Oo. Sarap. Kaliligo lang namin. Si Mao kaliligo lang din. Si Trisha naligo na. Nauna pa sa amin. I think na-mention ko na maraming beses na dito sa Camp Kawayan walang signal. I think maganda rin naman yun na wala talagang signal. Gagawa ka ng mga activities mo on your own. Tahimik. Nididig mo yung mga night creatures. Ang sausawan natin. Ano ba sausawan natin ngayon? Yung perfect. Good evening. So, nandito tayo sa loob ng aming ni Apa. Meron kaming overhead na lalagyan dito. Saan pwede kang maglagay na ng stuff. Tapos, ito yung higaan. Dito lang yung aircon din. Kung kailangan mag-aircon. Pero hindi naman kami mag-aircon tonight kasi malamig eh. So, yun. Perfect. May bed. Sarap dito.
Wala nang setup sa labas. Pero yung dome nilalabas namin. Pero kung madalian, pwedeng ganito lang. Matutuwa ang mga anak nyo pag dinala nyo rito. Maraming mga animals, iba't ibang klaseng birds, and yung mga domestic animals gaya ng rooster, dog, and horse. At bago nga tuloy ang uminit, minarapat na namin iligpit yung tent ni Mau. Pagka ano ko kaya, pagka luto ko, diyan kaya tayo mag-ano. Nagets ko kaagad kung anong gustong gawin ni Trisha. And so, nilipat namin yung mga gamit dun sa may grassy area katabi ng puno para mas ma-appreciate namin yung lugar sa sarap ng hangin. Kung kahapon nagpigar-pigar kami nung lunch, bulalo naman kami nung gabi at ngayon basic, fried rice, tuyo, and itlog. At habang niluluto pa yung breakfast, pakita ko muna sa inyo yung ganda ng surroundings dito sa Camp Kawayan. Okay. Ganda, no? Pero it's time to eat breakfast. Tara, kain na tayo. As we leave, we had to make sure na we left na malinis ang camp spot namin. Second, we had to check our tire pressure. I-deflate para sa rough road conditions and i-reinflate kapag nasa highway na kami. With that, maiiwasan natin mabalahaw sa putik at mawawala ang tagtag ng biyahe. Magandang tanghali na sa amin dito lunch of the next day. At kami pa uwi na. Tapos na kami dito sa aming adventure here at Camp Kawayan. Oo. Kung si Sugi, naka-ready kami, nakapag-pack na kami. At ngayon, pupunta lang tayo dun sa registration para kunin natin yung 500 pesos na parang bond. May 500 bond sila if in case may ma-damage or may kalat kayong kailangan. Magbabawa sila ng 100 sa kalat na maiiwan nyo. So, yun. Alright, we're moving. Aray ko. Hi! Hindi ako makaget over sa ganda ng hugis ng mga bundok sa paligid namin habang kami paalis. Gandang tanghali po. Tao po. Yung extra ba na 500 na security? Kaya mo po yan. Ay, doon na. Usapan sa online lang yon. True Gcash po yan. Sige. Okay, sige. Ay, ano nga pangalan niyo, kuya? Joshua po. Joshua. Thank you, Joshua. Bye-bye. Salamat. Thank you. Bago kami tumawid ng ilog pauwi, let me thank all of you guys na nanonood ngayon. Sa mga subscribers and new subscribers. And sa mga nag-like at nag-comment. Thanks for all your support. Na-enjoy namin itong episode na ito sa Camp Kawayan. Sana na-enjoy nyo rin. See you sa next adventure namin as Trivo Life. Bye-bye! Bago na, biyahe na, kami ang Trivo, ang ka-travel mo.
ganda ng likha Diyos. Ma-inspire at magsikap, magkasama tayo. Tara na, bango na, biyahe na. Kami ang Cravo, ang ka-travel mo. Pansinin ang ganda ng likha Diyos. Ma-inspire at magsikap, magkasama tayo. Tara na, bango na, biyahe na. Kami ang Cravo, tayo na Cravo. Oh, Cravo, oh, Cravo. Biyaheng masyang buhay Ganda ng river. tayo. Kami ang ka-travel mo. Biyaheng masyang buhay tayo. Kami ang ka-travel mo. Biyaheng masyang buhay tayo. Kami ang ka-travel mo.